mag-aalas 7 na ng gabi. Pataas pa rin. Pero kasi mga 9 pa yan. Hanggang 9, maliwanag pa. 9 or 10. Oo. Mga ganun, maliwanag pa yung langit. So, pagka summer talaga, late talaga ang mahaba ang araw. Yeah. Yeah. So, dahil madami kaming kinain, Maglalakad kami. Papapunta dun sa Albert. Yung Albert is maliit lang na parang groceryhan dito sa amin. So, punta kami doon, may bibilin kaming fruits. Lalo na hindi na masakit yung araw, kaya kasi pag alas 3 yung pag-uwi namin, nakakatamad. galing trabaho, masakit yung sa balat. Kaya Lahat mga ganito, alas 7. hindi na masakit sa ano. So, samahan nyo kami uli. Let's go. May dala kaming lagayan. Yan. Lagi nyo tatandaan, lagi kayo magdadala na Lagayan. pag pupunta kayo sa mga groceryhan or mamimili kayo. Kasi nga, may bayad yung Plastic or paper bag. yes. Sayang eh. Sayang din naman kung lagi kayong bibili. Yeah. So, kaya sinayin yung magdala. Kaya, tara! Wala na masyadong tao, guys. Tugod na yata sila. Siguro dahil sobrang init. Ang init talaga. Tapos, mga ilang araw, baka umulan naman ng ano. Buti nga medyo mahangin-hangin ngayon. Pagka ano kasi, mainit. So, masarap pag ice cream. Yeah. So, maraming masasarap na ice cream din dito. Medyo pag summer din, marami din sale ng ice cream. Kaya, na-enjoy mo kung mahilig ka sa ice cream. So, sila mas mahilig siya sa ice cream. So, Iba rin yung ano dito, init talaga pag summer. yeah. Nakahalik na yung araw. Kahalik. Pero yun yung gusto kasi nila eh. Yung talagang na ano yung balat nila. Eh, sana mumula na talaga sila. Yung feeling mo ang sakit-sakit. Pero sila gusto nila yan na nagbababad. So, siguro hindi lang talaga tayo sanay or sanay naman tayo sa araw eh. Pero iba kasi yung sakit ng ano. Sabitan lang naman yung summer pero oo, malala. ano talaga. Feeling ko mas mainit dito kaysa sa Pinas. Para kasing nakahalik talaga yung araw dito. Tapos, pag nakapayong kami dito guys, syempre nagpapayong kami. Alam mo na mga Pinay. Nagpapayong kami dito. Pinagtitinginan kami, tas lahat nakangiti. Nakangiti kasi nga parang iniiwasan namin yung araw. At saka, nagtataka din yung mga kakilala namin, mga lokal na bakit ayaw daw namin ng araw. Eh, sanay naman tayo sa araw. Kasi nga galing tayo sa tropical country. Kaya dapat tayo sa araw. So, sawa na kasi kami sa araw. Tsaka iba talaga. Yeah. Iba yung init. Iba ang init. So, malapit na kami dun sa Albert. Nagpahinga lang kami kasi medyo maaraw. Medyo maaraw. Takot. Natakot. Yung mga palatag na mahilig manood ng liga. Ay, oo. Nag-start na last Saturday. Yes, nag-opening na yung liga dito sa Borno. Kung sino gusto po manood na mga kapwa nating mga kababayan dito po sa Borno is start na yung liga. Nung last Saturday, nag-opening sila. Hindi kami nakapunta kasi kailangan namin pumunta ng Prague. So, baka ngayong next netong weekend uli. Baka pumunta kami. So, yung may hihilig mag-basketball, yan, punta kayo dito sa Borno. So, sa Prague, hindi namin alam kung kailan ang opening nun. Pero alam ko meron din sila. Yeah. So, tara na. Tara na. So, alam nyo kung anong bibiling namin. So, mag-i-spaghetti kami. Wow, spaghetti. Bukas. Spaghetti kami bukas.
So, na-miss At namin. wala na kaming sibuyas. Yes. Malapit na rin naman yan. Mga ilang ano na lang. Siguro 100 meters na lang. Yan. Malapit lang school. Yan, Sa school. bahay na. Ng grade school ata. Oo, grade school. So, dyan na nag-aaral na yung anak ng kaibigan namin, Pilipina. So, diyan siya nag-aaral. Wala dyan English. Wala nang ano dyan. So, yung anak niya is magaling na siyang mag-check. Hindi na, pero nakakaintindi na talaga. Kasi, 2 taon pa lang siya, nadala na siya dito. So, pagka marunong na magsalita yung anak nyo ng check, parang wala kayong magiging problema sa tuition. Kaya maganda. Lalo na daw pag nasa college. Kaya maganda kung dadalhin niyo yung anak niyo dito is matuto siyang magsalita ng check para hindi mahirapan sa mga, kasi parang ano na yun, libre na sa mga mag-aaral dito. So marunong magsalita, makakaintindi sila. Mas okay yun pag bata pa lang nadala mo na yung anak mo dito. Yes. Pero pagka medyo daling mga teenager na, medyo baka mahirapan kasi syempre may ano na yun eh, parang may sariling ano na. Pag bata, kahit di nakakaintindi, maglalaro yan doon sa mga kapwa bata kahit di sila makakaintindi. Pero depende siguro din sa bata, sa mga teenager na nadadala. Yeah. Guys, halos mag-1 buwan na tong sarado yung station dito Sa Istara. kasi may ginagawa doon sarado, kaya walang tram dito. So bus ang dadaan dito, pero ibang way na yung ruta niya. So maraming ginagawa dito. Marami. Kahit sa Prague, maraming ginagawa. So, kahit yung mga tren, ang daming nadidelay. Delay yung tren ng 4 hours. So, isipin mo yun. Anong oras ka nang makakauwi pag nag-tren ka. So, marami kasing ginagawa. Maraming sira. Kasi sinasamantala nila yung summer. Na paggawa ng riles, galsada. Kasi malapit na rin na namang mag-winter, Para kasing lumulubog yung dito. Oo, yung mga daanan. Kasi nga, syempre, parang pag nabasa, natutunaw. So, parang lumalambot yung mga lupa. Kaya parang, yung mga daanan parang nabubutas. Kaya kailangan i-renovate lagi. Ayos sila ng ayos. Albert na kami. Yes, maliit lang to. Pero may malaking Albert. So, swerte yung mga nakatira dyan kasi pagbaba lang nila ng bahay, Albert na. Pero hindi ganun kalaki. Kaya mas pa rin namin bumili dun sa Kaplan kasi malaki yun. Dito, madalian ng mga lang talaga, emergency. So guys, yan yung aming binili. Chicken, tomato sauce, itong ubas. Tapos sibuyas na ubos. Ito, chicken cube. So wala na rin kami mantika. Sale siya 34, pero Minsan 20 plus. Pero 20 plus lang yan minsan eh. So, nagmahal na rin din talaga yung mga bilihin ngayon. Ayan. Kaya, yung itlog ang mahal, 179. Pero, antay namin mag-sale. Meron pa naman kaming konting itlog. Bumili kami ng pizza. Sale kasi.
namin is nasa 300 crown. So, sa peso yon is nasa kanmi 700. Dahil mo, no? Mura siya, pero pag i-convert mo, iisipin mo, ay mahal. Pero maraming kami na pamili eh. So, kasi may karne ng oo, may manok na kami. Tapos, may fruits kami. May mga sibuyas pa kami. May pizza pa kami. So, yun. So, uwi na kami agad. Dahil kami matutulog na rin. Pahinga na. Tapos papasok ulit. So, ano nga pala ngayon, no? So, marami nang tumutubong mga bunga-bunga. Yung mga cherry, mga strawberry, mga ganun. Pero, pag mahilig kayo sa mga cherry, sa mga mansanas, pag may nakita kayong ano sa daan. Kasi, nung nakaraan, yung mga kaibigan namin, nung nakaraan, may nakita silang mga cherry, namitas sila. So, hindi naman basta-basta mamimitas. Yun nga, yung may mga puno ng cherry, puno ng mga mansanas. Meron naman na free, pwede kayong pumitas. Pero meron namang ano, hindi pwede. Residential. Oo. Magagalit sila. So, ang sarap nung cherry na napitas nung kaibigan namin. So, may nadaanan kasi silang puno ng cherry sa parang gilid ng kalsada. So, in-stop sila doon. At kumuha sila. So, yung nating nasa Pilsen kami, may isang puno doon ng mansanas sa gilid lang ng dorm namin. So, inaakit namin yun. Kaya, yung malilit na mansanitas, no? Masarap. Ano namin sa suka. Tapos pinagtatawanan kami kasi nga inaakit talaga namin yung puno na yon. Kasi sa tabi lang din yun ng dorm, tas kalsada. So, pinagtitinginan kami. So, doon sa likod ng bahay namin may cherry. Kaso, sabi ng pwede naman kami kumuha ng cherry. Kaso, dahil nga nung nakaraan, nag-uulan, diba, nag-init, tas nag-uulan. So, yung bunga niya is hindi maganda. Numi, mayroon daw mga, uod ba yun, ni? Pero pwede daw yung kainin. Parang uod. Parang sa Pinas din. Pagka init tapos pag nag-uulan. So, mga prutas na para may butas. Oo, may butas. May parang uod na sa loob. Pero yung iba kinakain naman yun eh. Hi guys. Hi guys, nandito na kami ulit sa aming bahay. So, maraming salamat sa panonood at ingat po kayo palagi. Bye!